Magandang hapon, Pilipinas. Ano nga ba ang mga nagagawa ng ating mga bayani sa bansang Pilipinas? Tara, ating pag-usapan ang mga buhay, paano sila naging bayani, at gaano ba sila kahalaga o kaimportante sa ating buhay sa bansang Pilipinas. Sabi po dito, may mga kasabihan po na itinarating po sa atin. No? Nag-research po tayo regarding sa mga bayani ng ating bansa. Katulad po niyan, isa sa pinakakilalang bayani sa bansang Pilipinas maging sa ibang sa buong mundo ay si Dr. Jose Rizal. Magaling, matapang, at talaga pong ipinakita niya ang buong katapatan bilang isang bayani ng ating bayan. No? May mga bayani tayong na research na may mga nagagawa ko silang katiwalian din sa kanilang mga istorya sa buhay. Katulad ho ni Andres Bonifacio na talagang kinikilala din yan, isang matapang, pero trinaidor ho, kaya pinaslang, no? May mga ganung buhay. Pero si Dr. Jose Rizal bilang isang bayani, siya po ay nagpakamatay dahil sa pagmamahal sa ating bayan. At marami pa pong iba na nagbuwis buhay para ho ipagtanggol o ipaglaban po ang ating bansa. Hindi lamang ho si Dr. Jose Rizal, kundi marami pa pong iba. Kanya lamang ho, may kanya-kanya silang kwento sa buhay. Okay, ito po yung isa sa mga katanungan dito sa ating topic ngayong hapon na ito. Huwebes ng hapon ho, magandang hapon po sa inyo. Agosto 20 ho, 2026, taong 2026. Okay? Sabi ho dito, bayani ang nagbuwis ng buhay. Totoo po yan. Ang mga bayani po natin ay nagbuwis ng buhay. Pero, mayroon naman pong sinasabi dito, ito yung mga alangani, delikadong mga bayani. Yung pong ating mga politiko. Hindi naman ho lahat pasintabi po sa mga politiko. Pakishare lamang po ng ating palatuntunan. Pakishare lamang, like, follow, and subscribe po ng ating Facebook page, Hulika News TV, at ganoon din po sa aking YouTube channel, Hulika TV. Maraming salamat po. Pakishare lamang po. Sabi ho dito, politiko ang kumamkam ng buwis. Kung ang bayani ay nagbuwis ng buhay upang ipaglaban ang bansa natin, yung mga ilang politiko, palagay ko isa lamang ho siguro, hindi kurakot ho dito sa ating bansa. Di ba? Pasensya na ho kayo. Dahil lumilitaw na po, lumulutang ang issue ng korupsyon. Ibig sabihin ho, marami po talagang kurakot. Kaya nga sabi ho dito, politiko ang kumamkam ng buwis, yun lang. Yun ang pinakamabigat ho rito. Salamat po sa viewers natin at pakishare lamang po. May mga Pilipinong nagbuwis ng buhay para sa bayan. Yung mga politiko naman ho, ayan, nagbuwis, kinamkam ang ating buwis. Okay? Maraming salamat Billy no nagdavid ang aking kaibigan dyan po sa lalawigan ng Cavite. I'm watching you boss, Sadik ng Cavite. Billy, shout out, mabuhay ka. Salamat Billy no nagdavid. Magandang hapon po sa iyo. May sundalong humarap sa panganib. May pulis na nagsakripisyo sa tungkulin. May mga ordinaryong mamamayan na namamatay o namatay habang tumutulong sa kapwa. At may mga manggagawa na araw-araw ho nagsisikap upang maitaguyod ang kanilang pamilya at makatulong sa pagpapaunlad ng bansa. Ayan po pakinggan niyo mabuti ang ating pong tinatalakay. Ang kanilang ambag ay hindi nasusukat sa laki ng kanilang kinita. Minsan, ang pinakamalaki nilang ambag ay ang mismong kanilang buhay. Magbigay po tayo ng konti pong adlib dito, mga kababayan ko, mga kabarangay. Kung naalala ho ninyo yung dating senador, dating Philippine Navy na si Antonio Sani Trillanes, dating senador Antonio Sani Trillanes. Kung nakita at napansin ninyo, siguro naman alam mo ninyo ito, kung anong buhay nito ni dating senador, no? Senador Sani Trillanes, no? Marami po siyang ikinantang katiwalian, malalaking mga pangalan ng politiko ang kanyang binabangga. At ang isa ho dyan ay yung dating Pangulong Duterte na nandun na ngayon sa dahig, na talagang mainit, na ipinagtatanggol ng mga mahal niyang mga taga-suporta. Ito po si dating Pangulong Kadigong Duterte. Sabi ho dito, magandang hapon Billy Nunag David. Tama kayo boss, salamat. Pero ni minsan hindi ho nila binalikan o binultahan itong si Sani Trillanes, dating senador Sani Trillanes. Doon po ako nagtataka. Ang dami pong ibinulgar ni dating Senador Sani Trillanes. Kung naalala ho ninyo, panahon ng dating Pangulong Kadigong Duterte, ni Kadigong, na mayroon pong droga na pumutok ang pangalan nitong pamilya Duterte.
isiniwalat niya dyan sa Senado nung kanila pong Blue Ribbon na committee investigation, di ba ho, kung napansin ho ninyo. Pero ni minsan ho, hindi ho siya binalikan para siya kasuhan ng libel at iba pang bagay na pwedeng ikaso sa kanya. Pero halos lahat ng kanyang binangga ho ay nandun na ho, himas-riyas na. At marami pa pong iba. At isa ho dyan sa mga ito yung sinasabi ko. Sumusweldo ang isang senador pero nagtatago. Yan po ang sinasabi po ng ilang kapartido nito pong si Senador Ronald Bato de la Rosa, na bayani daw po, sabi po ni Senador Robin Hood Padilla, ay maituturing na bayani si Bato de la Rosa. Isa ho yan sa mga nakabinbin na ho. Nandyan na po yung warrant of arrest sa kanya para i-deliver na ho yan dun sa dahig. Kanya lamang ho magaling magtago. Kaya bilib ako, sa pagiging isang pulis, sa pagiging isang militar, magagaling mo sila magtago. Hindi man ho lahat. Pero nakita naman ho natin ang resulta. Itinago, pinatakas o nakatakas. Yun po ang mga katanungan. Ngunit may masakit na kabalintunaan, di ba? Habang may mga Pilipinong nagbubuhis ng buhay para sa bayan, may mga opisyal na inaakusahan namang kumakamkam ng pera sa perang mula rin sa bayan. Buwis buhay, buwis kinamkam. Ganda nito di ba? Pwede itong gamitin ho ninyo Ang buwis na binabayaran ng ordinaryong mamamayan ay dapat napupunta sa mga paaralan, proyekto ng paaralan, ospital, kalsada, flood control, ayuda, seguridad at iba pang serbisyong kailangan ng publiko. Nakita ninyo, yun po dapat doon mapunta ang pera o buwis ng taong bayan. Mga ordinaryong mamamayan nagbayad ng buwis, pero may mga negosyanteng, malalaking negosyante hindi nagbabayad ng buwis. Magandang hapon po kay Ma'am Jocelyn Bigueras. Magandang hapon po, Sir Jojo. Magandang hapon din naman po. Diyos maray na hapon, tabi sa Indo, Ma'am Jocelyn Bigueras. Okay? Kapag ang perang ito ay ninakaw o ginamit sa maling paraan, hindi lamang pera ang nawawala. Pera ninakaw. Di ba? Mahirap po yan. Sabi po dito ni Billy Nunag David, dapat tularan si dating Senador Trillanes na talagang buo ang loob na magsiwalat sa mga tiwaling politiko, boss. Salamat Billy Nunag David dyan po sa probinsya ho ng Cavite. Mayroon po tayong dalawang viewers from Bicol and then from Cavite ho. Okay? Serbisyo ang nawawala. Pagkakataon ang nawawala. At minsan buhay ang kapalit. Isipin natin ang isang pamilyang nagbabayad ng buwis ngunit binabaha dahil sa hindi maayos ang drainage of flood control project. Yun sinabi ko. Pag-share lamang po. Salamat. Isipin ang isang estudyanteng kulang ang silid-aralan at gagamitan. Yun po, isa po sa mga matagal na pong problema. Elementarya pa lamang ako, Billy Nunag David. Ma'am Jocelyn Bigueras. Problema na po talaga ang kulang sa silid-aralan. Kung naalala po ninyo, kami po ay nasa likod lamang ho. Nasa ilalim ng puno. Dahil kulang po ang silid-aralan. Sa laki ng pera, budget ng gobyerno para sa Department of Education, sa laki ng inutang na pera. Tayo, sinasabi nila, oy, ako walang utang. Hindi, lahat tayo may utang. Dahil hindi pa tayo pinanganak, nasa sinapupunan pa lamang ho ng ating ina. Tayo po ay mayroon ng utang. Kaya nga sabi dito, isipin ang pasyenteng walang sapat na gamot sa pampublikong hospital. Alam po ba ninyo, isa rin yan sa pinakamabigat na problema sa bansa natin. Mayroon nga tayong hospital, pero kulang sa mga pasilidad, kulang sa mga healthcare workers, doktor, nurse at iba pa. Kulang sa mga gamot, ang laki-laki ng budget ng Department of Health, pero laging may kulang. Diba? Pero sa katotohanan, sinisikap naman po ng ating gobyerno na para mabigyan ng sapat na tulong o budget po ang bawat hospital, pampublikong hospital. Kaya lang so far, so bad pa rin. Di ba nakita naman ninyo maging sa daanan ng tawag dito, hallway ng ating mga hospital, napakarami pong waiting na mga pasyente. Di ba? Sabi dito ni Mark Shane Cosio, Koy Cosio, Angel Maya, Orkia, and Ana Kayla, Davis Capres, Cayetano, and Ashley Sarmiento, health journals
and Princess Alia, Joaquin Arce, and Cristil Menjes Rabi, Victoria and Marco Maza, Miguel Vergara, and Laila Ford, Jana Agoncillo, and Cristil Brimer Yesa, Camille, and Yana Gopio. Good afternoon, Kuya Jojo. Salamat ng marami po. Mark Shane Cosio po. Maraming salamat po sa inyo. Samantala, kung may opisyal na yumaman mula sa pundong dapat sanay para sa mamamayan, isang malaking pagtataksil iyon sa tiwala ng publiko. Kung mapapatunayan sa investigasyon at sa korte, hindi dapat maging negosyo ang paglilingkod sa bayan. Ang posisyon sa gobyerno ay hindi lisensya para magnakaw. At ang kaban ng bayan ay hindi personal na pitaka ng sinumang politiko. Kaya habang ginugunita natin ang mga tunay na bayani, dapat din nating tanungin, karapat-dapat ba tayong magkaroon ng mga leader na tunay na nagsisilbi sa bayan? Abay, tama lamang, dapat lamang ho. Ang bayani ay nag-iiwan ng halimbawa. Ang tiwaling pinuno ay nag-iiwan ng sugat, sakit, sama ng loob. Ang isang sundalong namatay para sa bayan ay maaaring iwan ang kanyang pamilya na may alaala at dangal. Ngunit kapag ang isang opisyal ay nagnakaw sa kaban ng bayan, milyon-milyong pamilya ang maaaring pagnakawan ng kinabukasan. Kaya sa bawat buwis na ating binabayaran, may karapatan tayong magtanong saan napunta ang aming pera. At sa bawat opisyal na nanunungkulan, may obligasyon siyang sagutin ano ang ginawa mo para sa bayan. Dahil ang tunay na lingkod bayan ay hindi kumukuha ng pera sa sarili, siya ang nagbibigay para sa bayan. Ang tunay na bayani ay hindi lamang iyong namatay para sa bansa, kasama rin sa mga bayani ang mga buhay na Pilipinong araw-araw na nagtatrabaho, nagbabayad ng buwis at patuloy na umaasang balang araw ang kanilang pinaghirapan ay tunay na mapapakinabangan ng buong bayan. Bayani ang nagbuwis ng buhay, mamamayan ang nagbabayad ng buwis. Kaya ang bawat sentimo ng kaban ng bayan ay dapat pananagutan. Yan o, nakita ho ninyo, napaka ganda ho ng kwento ng ating mga bayani ho. Maliban na lamang po sa ating pong mga politiko. Pasintabi po sa mga matitinong politiko. Pero doon po sa mga tarantadong walang kwentang politikong kurakot, hanggang ngayon nakaupo sa pwesto, mga ewan ko sa inyo, lumayas na kayo. Lumayas na kayo. Alam mo ninyo, nung nakarang mga araw, dahil sa investigasyon ng impeachment trial ho, pumutok itong pangalan ho na si Colonel La Chica. Sabi nga ho dito, saan napunta ang milyon-milyong confidential funds? Yan po ang dapat sagutin. Dapat ipatawag din po ito si Colonel La Chica, parang humarap, para mabigyan din siya ng pagkakataon na para magpaliwanag dun po sa akusasyon laban sa kanya. Kung naalala ho ninyo yung kwento ni Ma'am Gina Acosta ho, na siya mismo ang nagbigay dito po kay Colonel La Chica ng 125 million intel o confidential funds. Di ba? Galing sa confidential funds. Para naman po maging patas ho tayo dito. Bukas po ang aking programa, Huli Ka ni Jojo Sibial. Dito lamang sa Huli Ka News TV para ho magbigay po kayo ng inyong komento regarding po sa aking topic ngayong hapon na ito. So, pag-usapan natin ito, talakayin natin ng mabuti para ho ligit nating maintindihan. Sabi nga ho dito, saan napunta ang milyon-milyong confidential funds? Colonel La Chica, sir. Sagutin po niyo ito, sir, para ho malaman po ng ating po mga kababayan. Ika nga sabi dito, paldo ho si Colonel La Chica. Hindi naman ho siguro para sa kanya lahat yun. Yung pera na ibinigay sa kanya, palagay ko po ay gagamitin yun para po sa kanilang mga operasyon, sa kanilang po mga intelligence work, no, yung trabaho nila. So in fairness naman ho, baka naman ho ginamit sa tama. Kanya lamang ho, hindi lamang talaga nabigyan ho ng sapat na paliwanagan kung paano napunta o saan napunta ang pera. Kaya ito po yung ating tatalakayin ngayon. Kaya magandang hapon muli sa inyo. Pag-share lamang po ng ating programa. Maraming salamat po sa inyo. Ito marahil ang salitang unang papasok sa isip ng ilan. Matapos lumutang ang pangalan ho ni Colonel Raymond Dante La Chica sa usapin ng confidential funds ng Office of the Vice President o OVP, no? Kung naalala ho ninyo, mainit itong pinag-usapan, no? Pinagdidebatihan ho diyan po sa Senado, sa impeachment court, di ba? Sa testimonya ho ni dating Office of the Vice President Special Disbursing Officer
Gina Acosta, sinabi niyang may milyon-milyong piso ho galing sa confidential funds na ipinag-utos ho na mailabas at maipagkatiwala kay Colonel Lacheca, kabilang ang kontrobersyal na 125 million na iniugnay sa operasyon ng Office of the Vice President. Ang malaki ho ito, 125 million. Ang dami na ho nitong mabigyan ho ng sako-sako bigas. Di ba? Yung 25 kilos. Siguro, 125 million din na pamilya ang pwede hong makinabang dito kung talagang ibigay ito para sa tao. Maraming salamat. Paki-share na lamang po. Salamat po sa mga viewers ko. Pero dito dapat maging maingat. Ang malaking tanong ay hindi kung Paldo, Basil, Colonel Lacheca, kundi saan talaga napunta ang pera, para saan ginamit at sino ang tunay na nakinabang. Yun po ang katanungan natin. Mga kabarangay ko, yan po ang aking po mga katanungan sa mga oras na ito. Kung saan po napunta ang pera, saan ginamit ang pera, at sino ang tunay na nakinabang. Si Colonel Lacheca ay dating commander ng Vice Presidential Security and Protection Group na kalaunan ay naging AFP Security and Protection Group dahil sa kaniyang posisyon. Naging mahalagang pangalan siya sa investigasyon tungkol sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President. Noong Oktubre taong 2025, kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na inalis siya sa ESPG at inilipat sa Philippine Army. Epektibo yan noong nakaraang Oktubre 4, taong 2025. Inuugnay ang reassignment sa isang kasong isinampa laban sa kanya at kay Colonel Dennis Nolasco sa Office of the Ombudsman. Sinampahan ito ng kaso itong dalawa na ito. Ngunit ang reassignment ay hindi nangangahulugan ng automatikong pagkakasala. Ang anumang aligasyon ay dapat patunayan sa tamang proseso at sa harap ng karampatang hukuman o investigasyon. Yun naman talagang tama. Kailangan imbestigahan, kailangan sampahan ng kaso sa korte para malaman natin kung talaga po bang may pagkakasala ito pong si Colonel Lacheca. Kaya kung seryoso ang hangarin na linawin ang kontrobersya, bakit hindi direktang marinig ang panig ni Colonel Lacheca? Yun ang sinasabi ko kanina. Na kailangan bukas po ang impeachment trial at bigyan po ito ng subpoena dosis ticom. Ito po si Colonel Lacheca para matanong din po siya, marinig din po ang kanyang side para maging patas ang ating po impeachment trial. Nabulol tayo. Kung papayagan ng mga patakaran ng impeachment proceedings, makatuwiran na ipatawag siya bilang testigo upang sagutin ang pinakamahalagang tanong: sino ang nagbigay ng pera? Kanino ito ipinasa? Saan dinala ang cash sunduan? Sino ang tumanggap? At may dokumento ba o liquidation na magpapatunay kung paano ito ginamit? Yun po ang dapat pong gawin ng impeachment trial, ng impeachment court, na ipatawag ito bilang testigo sa nasabing impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Hindi sapat ang palitan ng testimonya. Hindi rin sapat ang mga akusasyon. Sa usaping 125 million, ang publiko ay may karapatang malaman kung saan napunta ang bawat sentimo ng pera ng bayan. Kung walang dapat itago, walang dapat katakutan sa pagharap sa mga tanong. At kung may pananagutan, dapat itong tukuyin ng ebidensya at ng batas, hindi ng haka-haka lamang. Ang salitang paldo ay maaaring gamitin bilang banat sa kanya. Kaya nga dito ang huli nating katanungan, ang tunay na tanong, nasaan ang pera ng bayan? Kaya walang ibang makakasagot niyan kundi itong si Colonel Lacheca. Okay? At dito naman tayo sa ating pong alam mo ninyo, ng mga nakarang administrasyon, mainit ang advokasya ng gobyernong Duterte tungkol sa war on drugs. Maraming natuwa. Marami naman din po ang nalungkot. Siyempre po yung mga biktima na napatay o napaslang dahil po sa war on drugs ng laban, kuno. Diba? At ang masama rito, may mga inosenteng nadamay. Yan po ang hindi po pinag-iingatan ng ating kapulisan. Alam po ba ninyo minsan? Nakasilip din tayo. Sabi dito ni Billy nung nagdamid, boss, pwede paki-expose mo nga yung mga ibang politiko na hindi nagbabayad ng kuryente. Kaya itong mga kababayan natin, doble ang binabayad sa kuryente. Sus, Mariusip, naloko na.
talagang maraming politiko, swapang. Maganda ito Billy Nunag David. Sige, mag-usap tayo mamaya. Okay, after itong aking program. At bukas talakayin natin yan. Bulgar natin yan. Huwag ho tayong matakot. Kapag natatakot tayo, wala tayong makamit na tagumpay. Di ba ho? Salamat ho, Billy Nunag David. Thank you. Sa likod ho ng numero, may mga buhay na nawawala. Marami hong natutuwa. Lalo na po yung mga biktima ng mga adik, salot ng lipunan. Pero naayon po sa ating saligang batas o naayon po sa ating pong prinsipyo bilang isang Kristiyano ho, mahalaga po ang bawat buhay ng tao. Kumbaga sabi ho nila, bigyan sila ng pagkakataon upang magbago. Pag-share lamang po. Salamat po sa viewers ko. Bigyan ho sila ng pagkakataon upang makapagbagong buhay. Pero kung talagang paulit-ulit na lamang ho nilang ginagawa, hindi na ho maganda ho yan. Kailangan ho talaga yung batas. Batas na bakal. Ika nga, sabi nga ng Duterte. Di ba? Marami po ang natutuwa at marami hong nalulungkot. Yun po, kaya nga po sa hapon na ito, talakayin po natin ito. Gusto ko pong magbalik tanaw tayo dahil meron po akong ibang mga pulis na nakakausap. Hindi ko na po sila pangalanan, hindi ko na po sabihin kung saan silang lugar para hindi ho sila pag-initan. Ayon po sa ilang mga pulis na aking pong mga nakausap tuwing bumibisita ko sa iba't ibang mga presinto, isa sa mga katanungan ko po tungkol sa giyera kontra droga o war on drugs, tinatanong ko sila, alin ba mas epektibo? Alin ba ang mas maganda? Yung pong war on drugs or sobra naman ho tayong malayang-malaya sa kanila. Sabi nila nung panahon sir ng dating Pangulong Duterte, marami po talaga ang natatakot dahil kapag sila ay nagkakamali, tiyak sir, hulog sila sa batas. Sabi ho nila sa akin, kanya lang ho sir, sinamantala naman din ng ilang mga kasama naming tiwali na kahit ho mga ordinaryong mamamayan ay nadadamay po dito po sa issue ng war on drugs, war on illegal drugs. Di ba ho? Kaya ako ho'y nalungkot. Una sa lahat ho, credit to the owner ng mga picture na inilagay ko sa inyong screen. Sa mga screen po ng aking pong mga picture, hindi ko po ito pag-aari, kundi pag-aari po nila ito. Maraming salamat po. Credit to the owner of this picture. Thank you so much po. Ilang taon na ang lumipas mula nang ipatupad ang administrasyong dating Pangulong Rodrigo Duterte ang agresibong kampanya laban sa illegal na droga. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala ang isang mabigat na tanong, ilan nga ba talaga ang mga nasawi sa war on drugs? Alam po ninyo, hindi tayo pabor sa droga. Baka sabihin nila, adik ko ito Di ba? Hindi tayo pabor sa droga. Bagkus tayo pa nga, minsan nagsasabi sa mga kapulisan, naging katuwang po tayo nila. Hindi na lamang natin banggitin. Kasi nga napakainit. Alam po ba ninyo, maraming mga media na minsan nalagay sa alanganin. May mga media po na pinasabog po ang kanilang property. May mga media po napatay dahil nga po sa kanila pong pagiging testigo sa issue ng droga. Kasi ang pagiging testigo ng media practitioner ng isang mamahayag, kasama na po ang mga barangay opisyal, napakahalaga nito sa korte dahil mas kinikilala ang kanilang testimonya kaysa doon sa mga nang-aresto. Dahil bilang isang testigo, matibay na yan, nakatibayan, na totoo ang kanila pong operasyon, yung kanila pong tinatawag na buy-bust operation at iba pa regarding sa issue ng illegal drugs. Kaya nga batay sa opisyal na datos ng pamahalaan, nasa 6,252 katao ang namatay sa anti-drug operation mula Hulyo 1, taong 2016 hanggang Mayo 31, taong 2022. May iba pang opisyal na tala na gumagamit ng bahagyang ibang cut-off at bilang, kaya mahalagang tukuyin ang saklaw ng bawat datos. Ito po, lamang po ito, base lamang po ito sa aking research, pero hindi po ito official. This is unofficial tali na ating pong nalalaman dun po sa mga nasawi. So, pwede may dagdag pa o pwede may bawas pa rito. Di ba? Yan lamang isang halimbawa lamang dun po sa giyera kontra droga na talaga pong pinaigting ng panahon ng Duterte administration. Ngunit hindi rito nagtatabos ang kwento. Ayon sa United Nations Human Rights Office, ang bilang ng mga namatay ay maaaring umabot sa hindi bababa sa 8,000, mahigit 8,000.
Samantala ilang human rights organization ang nagbigay ng mas mataas na pagtataya, umabot hanggang 30. Napakarami nito dahil sa isinasaalang-alang nila ang mga insidenteng hindi naitala bilang opisyal na anti-drug operation, kabilang ang mga pagpatay na kinasasangkutan umano ng hindi nakikilalang mga salarin. Alam po ninyo, kung ginamit lamang ho nito, pasensya na po Philippine National Police, lahat ng mga law enforcement agencies na belong to this program ng nakaraang administrasyon ng War on Illegal Drugs o War on Drugs, kung ginawa lamang ho ninyo ng maayos at ipinakita ninyo ng maayos na hindi kayo masilipan o mabutasan dito po sa programang ito. Alam po ba ninyo, sa South America, sobra ng talamak ang droga. Maging sa Estados Unidos, talamak na rin po ang droga. Isa rin sa mga problema nila yan, ang droga. Hindi po nila. Kahit araw-araw silang may nahuli, patuloy pa rin po ang mga gumagawa dito po sa problema ng droga. Maraming gumagamit, maraming nagbebenta at iba pa. At ang masabaw rito, nakakalusot to sa bansa nila. Mantakin ho ninyo isipin ninyong mabuti, United States of America. Kompleto sa kagamitan. Magaling po ang kanila pong mga pang-ilalim ho nila. Kung ano man po yung kanila pong mga ginagamit. Yung kanilang K9 at iba pang mga makina, kagamitan, na kung paano ho makatrace ng droga. Pero nalusutan pa rin ho sila. Kasi magagaling din ho ito pong mga drug lord na ito. Sabi nga ho dito, kaya ang tunay na hamon ay hindi lamang kung alin sa mga numerong ito ang tama. Ang mas mahalagang tanong ay sino ang mga taong nasa likod ng mga numerong iyon. May mga pamilyang nawalan ng ama. May mga anak na lumaking walang ina. May mga batang hindi na nakasama ang kanilang mga magulang. At may mga pamilyang hanggang ngayon ay naghihintay ng malinaw na sagot kung paano at bakit namatay ang kanilang mga mahal sa buhay. Hindi dapat maging simpleng study. Hindi lamang simpleng estado lamang ho ito. Ang isang taong namatay. Kabilang ho, sa kabilang panig, hindi rin dapat baliwalain ang problema ng illegal na droga. Totoong maraming pamilya at komunidad ang naapektuhan ng krimen at pagkasira ng buhay dahil sa droga. May tungkulin ang estado na sukuin ito. Ngunit ang paglaban sa droga ay hindi nangangahulugan na maaaring isang tabi ang due process, karapatang pantao at karapatan sa buhay. At dito nagiging mahalaga ang kasalukuyang paghanap ng mga katotohanan. Ngayong taon, 2026, inilunsad ang isang independent truth-seeking body upang siyasatin ang mga pagpatay at aligasyon ng mga pang-aabuso na may kaugnayan sa drug war. Sinabi rin ng Philippine National Police na makatutulong ang naturang proseso upang maitala ang mga pangyayari at makatulong sa mga pamilya na naghahanap ng hustisya at paglilinaw. Para sa akin hindi dapat maging laban ng Duterte versus anti-Duterte ang usapin ito. Kundi po, ang dapat manaigho dito, ang katotohanan versus pagtatakip. Yun po ang pinaka-importante. Sabi ko nga dito, at again, nag-resign umalis na sa kanya pong posisyon. Ito pong si Police Brigadier General Mikey Romero sa Philippine Air Force Reserve Force. Kahapon po ito, ibinalita nag-file siya ng kanya pong resignation after kumalat nag-viral po ang picture yun, napakaraming medalya. Siyempre, nagulat tayo, bakit nagkaganon? Pero yun nga, base po sa ating pong ating po nakalap na impormasyon ay nag-resign na po ito sa kanyang posisyon. Diba? Ituloy lamang po natin, hindi rin sapat ang sabihing AGK nang walang maayos na ebidensya. Kailangan ng dokumento, kailangan ng saksi, kailangan ng forensic evidence at higit sa lahat, kailangan ng patas na proseso. Dahil sa bawat numero ay may pangalan, sa bawat pangalan ay may pamilya, sa bawat pamilyang naiwan ay may tanong na hindi basta-basta nawawala. Sino ang may pananagutan sa pagkamatay ng aming mahal sa buhay? Ang tunay na sukatan ng isang demokratikong bansa ay hindi lamang kung gaano karaming kriminal ang nahuli o gaano karaming droga ang nasamsam. Makikilala rin ito sa kung paano nito pinoprotektahan ang buhay ng bawat mamamayan. Di ba ho? Ang totoo po niyan nakakalungkot kasi dapat ho talaga na importante po, dapat pahalagahan
ang buhay po ng tao. Maraming salamat po sa inyo at isang mapayapa at magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon, napakaganda na po ang sikat ng araw po at sana magtuloy-tuloy na po ito. Dakilang Panginoon Jesucristo, maraming po salamat. Diyos mabalos at mabuhay ang masang Pilipino. Daghang salamat sa inyong tanan. God is good all the time. To God be the glory. God bless. Adios amigos. Bye-bye. Bye-bye. Thank you.